I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Inaanyayahan ko nga po ang bawat isa na tayo ay magsitayo. Hallelujah. Are we excited this morning? To once again ay binigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon na minsan tayo magkasama-sama upang maitas lamang ang Kanya nag-iisang pangalan. Dakilang pangalan. Anong pangalan po yun? Jesus Christ. But before we do that, magpalinis po muna tayo sa Panginoon, yung puso natin. Parang, let's i-tune natin yung puso natin sa mga oras na ito na nawa makita ng Diyos yung puso mo na magpupuri sa Kanya. Alam ko, marami pong kinabibilang sitwasyon na iba-iba ang bawat isa na nandito. Although kayo po ay nakangiti, but only God knows what's in your heart. At nawa po sa mga oras nito, kung ano man po ang mga alalahanin nyo ngayon, let's set aside those things muna. At just focus on remembering the goodness of God in your life. He is good, amen. He is good, amen. Kahit ano man ang nararanasan mo, maganda man o hindi, He will remain good, for He is good. Kaya ikaw, inaanyayahan kita ngayon na magpupuri ka, hindi dahil sa nararanasan mo na malilimitahan yung pagpupuri mo kasi hindi ka okay ngayon, but you will be free in worshiping God this morning kasi naging mabuti at magiging mabuti at mabuti ngayon ang Diyos sa buhay mo. Amen. So tayo po manalangin sa oras na ito.
Hallelujah, Jesus. Oh, purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Kami ay patuloy at patuloy na nagpapasalamat minsan pa sa iyo. Sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay na ikaw ang Diyos na marapat sambahin at pasalamatan ang iyong mga anak. Ano man ang sitwasyon ng aming buhay, Lord, sa oras na ito kami ay magpupuri at magpapasalamat lamang sa iyo. Itataas ang iyong dakilang pangalan, Jesus. And Lord, sa oras na ito, aming pong inilalapit ang aming puso. Kung ano man ang karumihan, Panginoon, na nakikita mo sa aming puso, pakalinisin mo nga po ito, Lord God. Create in us a clean heart, O Lord. Na makita mo, Panginoon, yung puso na magpupuri at nagpupuri lamang sa iyo sa mga oras na ito. Walang ibang nais gawin ng buhay na ito, Panginoon, but to give glory and praise to you alone, Jesus, for you deserve it. Kaya Lord God, aming pong inilalapit ang aming puso, pinapalinis sa iyo, O Lord. Patawarin mo kami sa mga kasalanan na aming nagawa, Panginoon, at naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. At pagindapatin mo kami, Lord God, na maging daluyan sa mga oras na ito ng pagpupuri at pagsamba lamang sa iyo, O Diyos. For you deserve it. You deserve it, O God. Hallelujah. Sabay-sabay po natin awitin. Ang awitin na nagsasabi na, pusong dalisay, Panginoon, ang aming nais sa mga oras na ito. Hallelujah. Pusong dalisay, ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay, ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Minsan pa, pusong dalisay. Pusong dalisay, ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay, ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y panalan. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang.
na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri, handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Pakinggan mo, Panginoon, handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Tunay, Panginoon, salamat sa puso na binigay mo sa bawat isa. We acknowledge, Lord God, that you have created us to give glory to you alone, Lord Jesus. Kaya dito ang aming mga puso, Panginoon, patuloy na pinapasaliksik sa iyo, Lord God, na makita mo ang puso na nagnanais lamang na ikaw ang maitaas, ikaw lamang ang paparangalan sa aming buhay. Wala kaming ibang nais gawin, Panginoon, sa mga oras na ito, kundi ibigay lamang ang papuri na narapat sa iyong pangalan. O Diyos, tanggapin mo, Lord God, ang papuri na iaalay pa sa iyo ng iyong mga anak sa umanong ito. Salamat, Panginoon. Minsan pa sa pagkakataon, O Diyos, ang kalayaan na binibigay mo sa bawat isa upang maitaas ang iyong nag-iisang pangalan, Jesus. Can we just clap our hands to the Lord this morning? And ibigay natin yung the best worship at pagpupuri natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Sa piling ng Diyos, may galak at may saya. Amen! May galak, may saya, at tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalako. May
minsan ka lumaawi at napupuri. Lumaawi, napupuri, nagdiriwang. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, bukat ang lahat. Papuri kay Yahweh, kanino? Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat alasan, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapalay bubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng dilala Yahweh, Yahweh. Pagpapalay bubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagaling. Ang gawin mo, kapatid! Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng dilala Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Tunay, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Isang bakit ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Bilisan mo, kapatid, isigaw mo. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Bilisan mo. Si Yahweh. Si Yahweh ang ating Diyos. Isang Diyos. Amin ka pinapapurihan. Amin ka itinataas, Panginoon. Sa aming kalagitnaan, sa aming buhay. Salamat sa kalayaan na aming maitaas ang aming mga kamay. Makaindak sa iyo, Panginoon. Tunay na gagawa namin yung mga bagay nito dahil sa iyong biyaya lamang, O Diyos. Hindi sa kung anong meron kami. But we acknowledge, Lord God, na nagagawa namin lahat ng ito because of your grace, O Lord. Salamat. Kami ay nakakatayo. Kami ay nakakaawit because of your grace alone, Jesus. Kaya patuloy kami na magpupuri sa oras na ito, Lord God. Walang ibang gagawin ng aming buhay kundi magpapasalamat at magpupuri lamang sa iyo, Panginoon. Kaya malamatin na, Lord God, na patuloy na maging daluyan kami ng pagpupuri na nararapat lamang sa iyong pangalan, Jesus. There is nothing, Panginoon, that we will do in this lifetime but to give glory to your name alone, Jesus. For you deserve it, O God. You're the God who is holy. You're the God who is good, O Diyos.
Kaya patuloy namin nga awitin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, we give glory to your name. Jesus, Jesus, worthy, worthy of all praise. Awitin po natin ang kabutihan ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. Sinasamba ka namin. Kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sige kapatid, awitin mo sa Panginoon sa umagang ito. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat umamahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Minsan na kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, ika'y laging tapat umamahal. Kaya Panginoon, salamat. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Minsan pakawitin natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, ika'y laging tapat umamahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Isa pa, pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita. O Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mabuti. Kaya patuloy ka namin pinapapurihan at sinasamba, O Diyos, sa kalagitnaan na ito, Lord God.
There is no other name, Panginoon, na aming itataas sa aming kalagitnaan, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Can you just say the name Jesus? Jesus! Nararapat ka, Panginoon, ng pinakamataas na papuri, pagsamba. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na kailanman ay hindi magmamayo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Tunay, Panginoon, ang puso ito ay patuloy na inaalay lamang sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Isa pa, hindi natin, salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa
sa aming buhay. But your name, my Lord Jesus. Once again, Lord God, at this very moment, we thank you for the freedom that you have given us, O God, to worship you, to lift up your name, to exalt your name, O God. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Patuloy na ikaw lamang ang aming itatanghal at dadakilain, O Diyos. Tanggapin mo, patuloy, Panginoon, ang papuring alay ng iyong mga anak sa mga oras na ito. Come on, church! Give your best clap offering to the Lord this morning! He deserves the best! Hallelujah, Jesus! Thank you, Lord God! Thank you, Jesus! We all give it to you, O Lord. In Jesus' powerful name. Amen. 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 Praise God. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Kay sarap magpuri sa buhay na Diyos. Hindi sayang yung ating pong sigaw. Hindi sayang yung ating pong mga pag-awit at pagsamba sa Kanya. Hindi sayang yung pagtaas ng ating pong mga kamay. Yung pagpalakpak ng ating pong mga kamay sa ating pong Panginoon. Hindi po sayang po yan. Dahil ibinigay po natin ng lubos sa isang buhay na Diyos. Amen? Karapat dapat na siya ipag-alayan ng ating papuri at pagsamba. Wala nang iba. Dahil maliwanag ang sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon na walang ibang pangalan na pwede nating pag-alayan ng ating pagpupuri at pagsamba kundi sa ating Panginoong Jesus lamang. Dahil maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos, lahat ng labi ay magsasabi na siya ay Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesus Kristo. Alam niyo po, ang pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon ay napakadaling gawin pag kilala mo ang Diyos na pinag-aalalay at pinagbibigyan mo ng papuri at pagsamba. Lalo-lalo na kung ikaw ay nagdesisyon sa iyong sarili na lahat ng iyong gagawin ay para sa Kanya. No? Na walang ibang may taas sa buhay po natin kundi siya namin. Ang ganda ng awitin na sama-sama po nating inawit po kanina. Na itataas natin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Dahil walang ibang pangalan na karapat-dapat na mailagay sa pinakamataas na pedestal kundi ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. The name above every name. At ang pangalan na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Palampakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga, sa bawat aspeto ng ating pong buhay, sa sitwasyon na meron ka, itaas mo lamang ang ating pong Panginoon. Continue to lift up the name of Jesus. Sa ating pong buhay, continue to lift up the name of Jesus. Sa iyong pamilya, continue to lift up the name of Jesus. Sa ating pong bayan, sa ating pong probinsya, sa ating pong bansa, continue to lift up the name of Jesus. Amen? Because there is power in that name sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. At alam niyo ba, the more na itinataas po natin ang pangalan ni Jesus,
Dahil maliwanag ang sinasabi po ng banal na kasulatan, no, na sa Kanya nagmumula ang lahat. He is the answer. No? Si Jesus ang kasagutan. So, pag ikaw ay may problema, and you lift up the name of Jesus, may nangyayari. May kaguluhan na nagaganap sa iyong pamilya, merong chaos, merong awayan, continue to lift up the name of Jesus. At makikita mo, merong nangyayari at mangyayaring kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahal. Sa ating pong bayan, sa ating probinsya, sa ating pong bansa, continue to lift up the name of Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi sa umagang ito, kapatid, ako'y natutuwa, katabi kita ngayon. Amen? Hindi mo siya katabi sa sinihan o saan bang lugar, kundi katabi mo siya sa presensya ng ating buong Panginoon. Dahil alam mo natin, kasama natin ang ating buong Panginoon sa umaga nito. Noong nakarang linggo ay pinag-aralan po natin yung kahalagahan ng bawat desisyon na ating pong magagawa, na ginagawa at gagawin sa ating pong mga buhay. Na kung saan ating pong pinag-aralan ang isang katotohanan na yung buhay na meron po tayo ngayon ay ito'y bunga ng mga desisyon na ating pong ginawa siguro 2 years ago, 5 years ago, or 10 years ago, or 20 years ago. Basta ang mahalaga, yung buhay po natin na meron ngayon, ito'y bunga ng ating pong desisyon na ginawa. Minsan, merong pagsisisi. Minsan, meron pong pasasalamat sa ating Panginoon dahil hindi lahat naman ng ating desisyon na ginawa ay nagdulot ng maganda, ng kagalakan, ng ngiti sa ating pong mga buhay. May mga panahon na yung mga desisyon na ginawa po natin ay nagdulot ng lungkot, nagdulot ng panghihina, at nagdulot ng kawalan ng pananampalataya na minsan ay gusto na nating talikuran ang ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ano man yung desisyon na yung ginawa, basta ang mahalaga, natuto ka sa mga bagay na iyon. Kaya nga, sa buhay po natin, ay matuto po tayo na piliin kung ano ang tama, ang makakabuti sa ating pong mga buhay, na ito ay makapagbibigay ng positibo sa ating pong kinabukasan. At higit sa lahat, sisiguraduhin po natin na sa bawat desisyon na ating pong gagawin, ito ay kalooban ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, si Jesus, dumating siya sa punto ng kanyang buhay na kailangan niyang magdesisyon. At may mga panahon na gusto niyang gawin yung sa tingin niya ay makakabuti sa kanya. Pero hindi niya ginawa yung mga bagay na iyon dahil mas sinunod niya yung gusto at kalooban ng Ama sa kanyang buhay. So mahirap yung kanyang pinagdaanan. Mahirap yung panahon na naglalaban yung gusto niya at yung kalooban ng ating pong Amang nasa langit. Pero alam niyo po, hindi nagkamali ng desisyon si Jesus. Bagaman may resistance sa kanyang pong puso. Meron pong pagtatalo-talo sa kanyang damdamin at sa kanyang isipan. Pero dahil napili niya at nagawa niya ang kalooban ng Diyos, yung desisyon na kanyang ginawa, hindi lamang na ipakita niya kung paano siya naging masunurin sa Ama, kundi yung desisyon na kanyang ginawa, walang ibang nakinabang, kundi lahat po tayo. Amen? Through Him, na ipadama ng Diyos Ama ang kanyang dakilang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Through Him, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, tayo ay nalinis sa ating mga karumihan
at napatawad sa ating pong mga kasalanan. So tandaan po natin, hindi ka nalinis sa iyong karumihan at napatawad sa iyong kasalanan dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo na naging dahilan para yung mismo kanyang dugo ay umagos mula itaas pababa ng kanyang katawan, at yun ang naging daan para lahat tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. And through Him, dumaloy ang kaligtasan para sa lahat ng tao. Higit sa lahat, sa mga taong kikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sa mga taong nagsuko ng buhay sa Kanya. At higit sa lahat, sa mga taong nag-alay, nag-offer ng kanyang buhay sa Kanya. And this morning, my dear brothers and sisters in Christ, nais ko pong ibahagi po sa inyo, yung kahalagahan sa ating pong mga buhay, yung tinatawag na true worship. Yung ginawa po natin kanina na pagtugtog, pag-awit, pagsamba, pagtaas ng kamay, pagsayaw, paglundag, pagpalakpak, ay isang kapamaraanan lamang para maipakita natin ang ating pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa Diyos. At merong isang klaseng pagsamba na hinahanap ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Na kahit walang tugtog, kahit walang umaawit, you can continue to worship your God every day. Amen? Ay patuloy po nating masasamba ang Diyos araw-araw sa pamamagitan ng buhay na meron po tayo. In Romans chapter 12, beginning verse 1 up to verse 2. At nais ko pong tignan po natin maigi na kung paano mismo si Apostol Pablo ay nagsabi sa mga mananampalataya doon sa Roma na dapat ganito ang klaseng pagsamba at pag-aalay ang dapat nilang gawin at ibigay sa ating pong Panginoon. Alam naman po natin na ang Roma ay isang lugar o isang syudad na pinagpala, progresibo, na ang kanilang paniniwala ay ibang-iba sa nakasanayan ng maraming mga Israelita. At doon sa lugar na iyon, pag hindi naging maingat ang isang individual o ang isang Israelita, ay pwede siyang mahikayat at maimpluwensyahan ng buhay na meron ng mga tao. At doon din sa Roma, ang mga tao ay natutong sumamba sa iba't ibang klase ng Diyos. At sa tingin nila, yung mga bagay na kanilang ginagawa ay nakapagbibigay ng kalukuran sa ating pong Panginoon. May mga panahon na ang mga taong ito na sa kanilang pagsamba at pagyubod sa mga Diyos-Diyosan ay kung ano-ano ang kanilang ginagawa sa kanilang mga sarili. Kaya nga dumating sa punto ito si Apostol Pablo na kailangan niyang i-remind minsan pa ang mga mananampalataya na kanyang naabot at nabahaginan ng katotohanan. At ang kanyang sinabi ay ang bagay nito in Romans chapter 12 verse 1 to 2. Sabi ganon, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ulitin ko,
Sabi ni Apostol Pablo, I urge you to offer your bodies as a living sacrifice, as a true and proper worship. And then sabi niya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen? Ito pala, yung daan at susi para makita po natin kung ano ang maganda, kaaya-aya, at tamang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Not only that we are going to detach ourselves into the pattern of this world, and by the renewing of our mind, pero ang pinaka-ugat at pinaka-key sa lahat ng bagay, if we are willing to offer our bodies as a living sacrifice. Amen? Sa ibang translation na, not only that we are going to offer our bodies as a living sacrifice, but holy and acceptable to Him. Banal na handog, banal na pag-o-offer, at higit sa lahat, ito po ay kalugod-lugod sa Kanya. At katanggap-tanggap sa ating pong Panginoon. Ngayon, what is worship? Pag hindi natin naunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng worship na sinasabi ng Biblia, magiging mababaw lamang ang ating gagawin pagsamba sa ating pong Panginoon. Baka yung pagsamba po natin ay nakadepende lang sa mood natin. Nakadepende lang pag okay lahat ang sitwasyon mo. At pag meron ka ng problema, hindi ka na makapag-worship sa ating pong Panginoon. Di ba? Kung ang pagkaunawa natin sa worship ay patungkol lamang sa pagtaas ng kamay, pagpalakpak, paglundag, pagsayaw, pag-awit, pagtugtog ng mga instrumento, ay paano kung minararamdaman ka na sa iyong sarili? Paano kung meron kang problema? Paano na kung wala ka sa mood? Medyo naiinis ka, hindi ka makapag-awit, hindi ka makapagsamba sa ating Panginoon. Meron ngayong iba, yung iba bigay-bigay na sa pagpupuri, pumaparapag na, pero ikaw, parang nasa malayo ka. Nandito nga yung katawan mo, pero yung isipan mo at yung kalooban mo, wala dito. Amen? Ano nga talaga ang worship? Sabi po dito, worship is when we give our deepest affection and highest praise to something. Kung kaanino mo inilalaan ang iyong pinakamalalim na affection at mataas na pagsamba at pagpupuri sa isang bagay. Kaya nga, doon sa Roma, di ba, ang maraming mga tao doon, kanino nila binibigay ang kanilang malalim na pagsamba at mataas na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto. At yun ay namana natin nung tayo ay nandun pa sa luma nating paniniwala at pananampalataya. Di ba dati,
Gumagastos tayo, makabili lang tayo ng ang lalaking mga ribulto. Dinadamitan pa natin, iniskaparati pa natin, pinupunos-punasan pa natin. Dumating din ako sa kanyang punto na nakikipagsiksikan ako, pumipila ako, nagkakag ako, may punas ko lang yung aking panyo. Amen? Dahil may paniniwala tayo noon na pag naipunas mo, kung saan merong kang sakit at ipinabot mo, gagaling ka. Pero salamat sa ating pong Panginoon, tayo'y pinalaya sa kanong pananampalataya o klaseng pagsamba. Dahil nagulat tayo. Minsan, gaya-gaya lang tayo kasi yun yung nakasanayan ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang. At meron mga tayong paniniwala noon na ipinanganak tayong ganito ang ating paniniwala, mamamatay tayo na ganoon ang ating pananampalataya. Kaya magpasalamat tayo sa ating pong Panginoon because our deepest affection and highest praise ay ibinibigay natin hindi sa isang bagay, kundi sa isang buhay na Diyos, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Amen? So worship is when we give our deepest affection and highest praise to something. True worship of God is when we love Him. Kailangan yung pagsamba natin sa Kanya, merong kasamang pagmamahal sa Kanya. Amen? Amen? We worship God is when we love Him with all of our heart, soul, mind, and strength. Kaya nga merong sabi ang Biblia, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, and with all thy strength. And then sabi pa dito, it's when we put God above everything else and put Him first in our heart. Amen? That is worship. Na sa ating mga buhay, walang ibang mas mataas kundi sino? At walang ibang una sa ating mga buhay kundi sino? Ang Diyos. He is our first priority. Pag-isip mo sa araw ng linggo, anong sumasabi sa iyong isipan na first priority mo na kailangan mo gawin at gugulin at ibigay ang buong buo ng buhay mo? Pumunta sa bahay panambahan, magpuri, sumamba sa buhay ng Diyos, tanggapin ang mga kanyang mga salita. Amen? Kaya nga i-encourage ko po ang bawat isa. Hanggat maaari, hanggat kaya po natin sa tulong at biyaya ng Diyos, bigay po natin na tuwing araw ng linggo, priority po natin na tayo ay dumako sa lugar na ito, magpuri, sumamba sa Diyos, at i-aral natin ng buong buo ang ating pong buhay sa Kanya. Actually nga, ang ginagawa po natin sa 7 araw sa isang linggo, isang araw, hindi lang naman buong araw natin binibigay, ilang oras lang eh. So when we put God above everything else and put Him first in our hearts, sino ba ang una sa puso mo? Tandaan po natin, sabi nito, worship is not only by singing worship song and lifting our hands to Him, but most important is by offering our entire body or our life to Him. Amen? Alam nyo, may i-enjoy nyo ang buhay nyo bilang isang mananampalataya pag naunawaan nating maigi itong bagay na ito. At mararanasan mo ang magpapasaya sa iyo at magbibigay sa iyo ng satisfaction at kakuntintuhan, hindi
yung mga dinidesire ng laman mo, hindi yung mga material na bagay, kundi ang Diyos na tunay nga na nagmamay-ari ng iyong buhay. Amen? Talong, why we need to offer ourselves to Him as a living sacrifice? Why? Why we need to offer ourselves to Him? Number one, we offer ourselves to God because of His mercy. May mga dahilan ang bawat tao kung bakit niya inaalay ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Pero kung titignan natin biblically, isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nating ialay ang ating mga sarili sa ating pong Panginoon because of His mercy. Dahil dumating ang panahon sa ating mga buhay, naranasan natin ang kanyang kahabagan. Tama po. Amen? Na tayo po ay ang daming kapagpakan sa buhay. Sa dami ng mga kasalanan na meron tayo nagawa, na minsan hindi natin matanggap, maranasan ang kahabagan ng tao, pero salamat sa Diyos, merong Panginoon sa langit na lubos na nagmamahal sa atin, na kanyang ibinuhos at ipinadama ang kanyang grabing kahabagan sa bawat isa po sa atin. Na hindi niya tinignan ang ating karamihan, hindi niya tinignan ang karamihan ng dami ng ating kasalanan. Yung ating kapagpakan. Bagkos tayo ay kanyang tinanggap. Tayo ay kanyang niyakap. Tayo ay kanyang nilinis. Tayo ay kanyang pinatawad. At patuloy niyang ipinatadama ang kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. That's one of the reasons why we need to offer ourselves to Him because of His mercy. Dahil sa kahabagan ng ating pong Panginoon. In verse 1 ng Romans chapter 12, sabi ka ni Apostol Pablo, Paul said, I urge you by the mercies of God to present your bodies. Sa ibang translation, I urge you by God's mercy to offer yourself to God. Ito yung dahilan because of God's mercy. Amen? Dahil sa kahabagan ng Diyos, why we are going to offer ourselves to Him. Salamat. Hindi man nahabag yung tao na nakapaligid sa atin, pero meron Diyos. Hindi niya tinignan yung mga kapagpakan natin. Kahit tayo ay patuloy na nagkakamali, nagkakasala, lagi tayong nadadapa, pero salamat sa Panginoon, sa Kanyang kahabagan, lagi niya tayong tinatanggap, inuunawa, pinapatawad. At pag tayo nadadapa, hindi man tayo iangat at itayo ng mga taong inaasahan natin tutulong sa atin, pero tayo laging inaangat at itinatayo ng makapangyarihang kamay ng ating Panginoon. That's God's mercy. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, hindi tayo mahihirapan na iaalay natin ang ating buhay sa Panginoon if we really understand and recognize what God has done for us through His Son, Jesus Christ. Tama ba yun? Pag nauunawaan natin at naunawaan natin na maigi kung ano ang ginawa ng kanyang anak na si Jesus sa ating mga buhay, hindi tayo magdadalawang isip na ating isuko at ialay ang ating buhay. Amen? Uulitin ko po ang salita nito. Hindi ka malulugi pag inalay mo at inoffer mo ang iyong buhay sa Kanya. Dahil wala nang pinakasigurado na subok na matibay, subok na matatag, at subok na maasahan ang isang buhay na naialay sa ating Panginoon.
Huwag mong ipagkatiwala at iasa ang iyong buhay sa mga institusyon o sa mga bagay na gawa ng tao. Bagkus, ilagak mo ang iyong buhay sa ating pong Panginoon. At alam niyo ba, si Jesus was the perfect example of true worship. Siya ang unang nagpakita ng tunay na pagsamba. Sa paanong paraan? How Jesus demonstrated His worship, His true worship. Sa history ni Jesus, sa mga napapanood natin, nag-alay ba siya ng kanyang totoong pagsamba sa Ama sa pamamagitan ng awit, pagpalakpak? Hindi. By offering His life. Amen? By offering His life. Wala naman magagawa ang Ama kung ayaw ni Jesus. Kasi may karapatan si Jesus na magdesisyon ng gusto niya. Pero salamat sa ating Panginoon, si Jesus ay naging masunurin sa Ama. Sabi nga ng Biblia, siya ay naging masunurin sa Ama hanggang doon sa krus ng kamatayan. Dahil doon niya iaalay ang kanyang buhay. So Jesus was the perfect example of true worship by offering His life. At ito yung gustong ipaunawa ni Pablo sa bawat isa. By God's mercy, that you need to offer yourself as a living sacrifice. Not only living sacrifice, but holy and acceptable to Him. Dahil hindi lahat ng alay ay tinatanggap. Dapat acceptable. At tayo mismo ang nakakalam kung yung buhay po natin ay katanggap-tanggap. Kung yung ginagawa natin pagpupuri at pagsamba ay katanggap-tanggap, alam niya. Wala tayong mata. May tatago, talos niya ang laman ng isipan natin, talos niya ang laman ng puso natin. Hindi tayo pwede magpunwari sa harapan ng ating Panginoon. So Jesus was the perfect example of true worship. By offering His life. Because of the true worship na ginawa ni Jesus, nagkaroon tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. At nagkaroon tayo ng kaligtasan. At yun yung kailangan natin ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen? Na nagkaroon tayo ng kasiguruduhan sa ating kasalanan. Na kahit na tayo ay paulit-ulit na magkakasala, patuloy nating mararanasan ang kahabagan ng Diyos, ang kapatawaran ng Diyos sa ating pong mga kasalanan. Dahil ang Diyos na nagmahal sa atin at nag-alay ng kanyang buhay ay hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Sabihin mo sa katabi, salamat sa Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Hindi kagaya mo. Amen. Hindi nagmamaliw. At tandaan po natin, we need to accept the truth that all of us are sinners. Ulitin ko, that all of us, we are sinners. We need God's mercy. We need God's love. We need God
forgiveness of our sins. Kailangan natin. That's why we need to offer ourselves to God. Sabi po ng salita ng Diyos, but while we were still sinners, Christ died for us. Hallelujah! Hindi namatay si Jesus nung ikaw ay nalinis na. Nung ikaw ay matuwid na. Kundi si Jesus ay namatay nung tayo ay marumi pa, makasalanan pa. Dahil sa kasalanan natin siya ay namatay. Sabi nga nun, He took our place upon Himself the consequences and punishment of our sin, so that now there is no condemnation to us. We are saved from the fires of hell to the eternal presence of God. Hallelujah. Dapat maunawaan natin ito. Kasi kung hindi inalay ni Jesus ang kanyang sarili at hindi siya namatay sa ating mga kasalanan, alam niyo ba kung nasaan tayo? Walang katapusang paghihirap. Dagatang apoy. Pero salamat sa Diyos, from the pit of hell, God transferred us into His presence. Amen? From darkness into His marvelous light. Hallelujah! Mapapamahal ka talaga sa ating Panginoon. Hindi ka talaga magdadalawang isip na isuko mo na buong buhay mo sa Kanya. Pag nauunawaan natin ang mga bagay nito. At alam niyo ba, ang ginawa ni Jesus ay isang act of grace and mercy. What Jesus has done in the cross of Calvary is an act of grace and mercy. Dahil sa kanyang kahabagan at biyaya sa bawat isa po sa atin. Pangalawa, the reason why we need to offer ourselves to God. Una, because of His mercy. We offer ourselves to God as a living sacrifice. Hindi mo na pwedeng ialay ang isang buhay na patay na. Dahil ang isang buhay na patay na, wala nang kwenta. Kailangan habang buhay tayo, sabi ni Pablo, offer yourself as a living sacrifice. In Romans chapter 12, verse 1, Paul said, to present your bodies, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. What is living sacrifice? Sa Biblia po, there are two types of living sacrifice. In the Old Testament, ang sakripisyo o pag-aalay, ang isang worshiper o ang isang mananamba, ang kanyang ginagawa, pag siya ay nag-alay, ang kanyang daladala ay hayop. Hindi yung mukhang hayop. Amen? Kundi ang kanyang daladala in the Old Testament
ang isang mananamba, pag siya pumunta sa templo at gusto niyang sumamba sa ating Panginoon, ang kanyang taladala ay isang hayop. Animal. Ito man ay anumang klaseng hayop, basta ang mahalaga, yung dadalhin niya na hayop na kanyang iaalay, isasakripisyo sa ating Panginoon as a burnt offering. Okay? Kailangan buhay, hindi patay. At hindi lamang buhay na hayop, kailangan yung hayop na yan hindi malnourished. Ikaw, pag ikaw ay nireguluhan ng payat na manok, matutuwa ka ba? Hindi. Ikaw nga lang, regaluhan ka ng tuta, nakita na yung buto niya, matutuwa ka kaya? Hindi. At hindi ka pwedeng mag-alay at magdala ng hayop as a burnt offering, as your sacrificial offering unto the Lord, pag yung hayop na yun kilay. O kaya ay bulag. Kailangan maayos, healthy, kaaya-aya para ito'y katanggap-tanggap sa ating Panginoon. That's one kind of living sacrifice in the Old Testament. But in the New Testament, hindi na hayop ang ating iaalay as part of our living sacrifice unto Him. Bagkos yung mismo ng sarili po natin. Ourselves. That's why Paul said, offer yourself. Present your bodies as a living sacrifice. And then in the Old Testament, pag ang isang worshiper na mag-aalay ng kanyang handog at talatala niya yung kanyang handog na hayop, ito ay i-hand over niya o ita-turn over niya sa isang pari, sa isang priest. Dahil ang isang individual, hindi siya pwedeng pumasok sa Holy of Holies at dadalhin niya yung kanyang offer kasi hindi pa siya napatawad ng kanyang kasalanan, at pag siya'y makasalanan na pumasok doon at yung daladala niyang handog ay merong sakit, yan ay mipilay, siya instantly mamamatay po siya. Ang may karapatan lamang na pumasok doon sa Holy of Holies to offer sacrifices ay walang iba kundi ang pari o priest noong unang panahon. Okay? Pero sa ating kapanahunan, as we offer ourselves as a living sacrifice, hindi na sa tao natin inaalay at pinagkakatiwala yung buhay natin. Hindi na sa pari. But we offer ourselves as a living sacrifice to the high priest, no other than Jesus. Amen? Sa Diyos na natin inaalay ang ating mga sarili. Sa high priest. At sa Biblia po ay merong dalawang klaseng sakripisyo na naganap. Na ito ay nagpakita ng himala at pagkilos ng ating Panginoon. Una, yung sakripisyo na ginawa ni Abraham through his son, Isaac. Amen? As a perfect example of living sacrifice. In Genesis chapter 22, in verse 1 up to verse 2, sabi nga doon ng salita ng Diyos, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham. And Abraham replied, here I am. Then God said to him, take your son, your only son, whom you love,
Iaalay mo ang iyong anak, ang iyong nag-iisang anak, at ang iyong pinakamamahal na anak. At ang batang iyon, ang kanyang pangalan ay si Isaac. And then sabi ng Diyos, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Amen? At alam natin ang kwento. Hindi ng dalawang isip si Abraham. Dinala niya ang kanyang anak na si Isaac. Dala-dala nilang panggatong hanggang dumating yung time na nagtanong pa nga itong si Isaac, Tatay, kompleto ng lahat, meron na tayong panggatong, pero nasaan ang iaalay? Pero hindi umiibig si Abraham kasi hindi niya pwedeng sabihin, anak, ikaw yun ang iaalay. Siguro pag sinabi ni Abraham, anak, ikaw yun ang iaalay, baka biglang tatakbo itong si Isaac. At alam natin yung kwento. Ipinahiga sa malaking bato at aktong kikitilin na ni Abraham, sinyales na iaalay na niya ang kanyang anak na si Isaac kasi hanggang walang pagdaloy at pagdanak ng dugo, hindi magiging kumpleto ang pag-aalay noong unang panahon. Kaya nga hindi ka pwede mag-alay ng patay kasi wala nang tutulong dugo. Pero ano nangyari? Napatunayan ng Diyos kung paano naging masunurin si Abraham at hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac at ang kanyang pinakamamahal na anak na si Isaac. Kasi napatunayan ni Abraham yung tunay na pagsamba sa Diyos. Na mas inilagay niya si Yahweh higit sa lahat ng bagay, maging sa kanyang anak. Amen? Na para sa kanya, mas mahalaga ang Diyos kesa sa anak kong nag-iisa. Mas mahalaga ang Diyos kesa pinakamamahal kong anak na si Isaac. Kasi, sabi nga nito, God tested Abraham. Sinubok niya si Abraham. Baka mamaya, ang idol na ni Abraham ay yung kanyang anak. Baka yung attention niya, yung puso niya, yung pagmamahal niya ay naibigay na niya lahat sa kanyang anak. Pero salamat sa Diyos, mas naipakita pa rin ni Abraham na mas mahal niya ang Diyos na nagbigay sa kanya ng anak. Amen. Tandaan po natin, our God is a jealous God. Ayaw ng Diyos na meron siyang kahati sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Dapat above anything else, kailangan ang Diyos natin. Siya ang una. Siya ang priority ng ating buhay. At ang sumunod na perfect example po ng living sacrifice ay walang iba, si Jesus. In Ephesians chapter 5 verse 2. Sabi ganon ni Apostol Pablo at muli pinaalala niya sa mga mananampalataya. Walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Ipinakita, ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ano? By offering His Son Jesus as a fragrant offering. Masamyong handog.
Hindi masangsang na handog. Di ba? Anong gusto nyo? Yung nag-alay kayo, na naamoy nyo na, sarap naman. Amen? Kaya nga, yung mga Buddhist may paniniwala eh. Pag sila ay nagsulog ng stick, candlestick, at sila'y nag-worship, sa kanilang sinasambang si Buddha, na malaki ang tiyan, namatay sa impatyo. Ewan ko ba? Diba? Anong naamoy nyo pag sila ay nagsunog ng candlestick? Masangsang ba yung amoy? Mabango. Masamyong ang amoy. Ganon din ang nais at gusto ng ating Panginoon. Every time we offer unto Him, every time we present our bodies unto Him, we offer our bodies unto Him, is a burnt offering. Amen? A fragrant offering. Yung iba nga, dinadayo pa nga nila. Ha? Naglalagay na talaga sila ng pabango doon sa altar para pag namangamoy-ngamoy. Amen? Pero salamat sa Diyos. Hindi sa itsura, hindi sa pananamit natin. Okay? Kundi yung buhay natin na nilinis, pinagpala, iniligtas ng Diyos, pag inalay natin sa ating Panginoon, yan ay isang masamyong handog sa Kanya. Pangatlo at panghuli, we offer ourselves to God all the time. Hindi lang tuwing araw ng linggo. Hindi lang once a month. Hindi kagaya dati. Ha? Depende sa okasyon. Amen? Lalo-lalo na pag mahal na araw, ang dami nag-aalay ng buhay sa Diyos. Pinapahirapan, sinasaktan pa yung kanilang mga sarili. Pero salamat sa ating Panginoon na unawaan natin, may okasyon man o wala, hindi seasonal ang ating pag-aalay ng ating pong buhay sa Diyos. We need to offer ourselves unto God all the time. Sa lahat ng oras, araw-araw, paggising mo pa lamang sa umaga, Panginoon, maraming salamat sa panibagong buhay. Muli aking ipinagkakatiwala ang aking buhay sa iyo. Inaalay ko ang aking buhay sa iyo. Ikaw nang bahala. Amen? 1 John chapter 3 verse 16. Sabi ka doon sa wikang Tagalog, ganito natin nakikilala ang pag-ibig. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At dapat din natin ibigay ang ating buhay alang-alang sa mga kapatid. Ang gusto ko lang bigyan natin ng tuod dito, ibinigay niya, inalay niya ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Every day, nararanasan natin yung buhay ni Kristo sa ating po mga buhay. Yung buhay na kanyang inalay. Kaya nga araw-araw nararanasan natin ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala, ang kapayapaan na nagmumula sa kanya, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pagpapala. Habang tayo nabubuhay, huwag tayong magsawa na ating ialay ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Okay? Araw-araw, hindi seasonal yung gagawin po natin. Because true worship is our personal linking of faith and works. The offering of everyday life to God. Kasi the more na inaalay natin araw-araw yung ating buong buhay sa Kanya, kinokonekta tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. At pag nakakonekta yung ating pananampalataya sa Kanya, doon merong nangyayaring pagkilos at paggalaw ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Kaya ma-enjoy po natin yung ating buhay.
Amen? Alam nyo, hindi tayo kayang igupo ng mga pagsubok at problema, ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, ang nangyayari sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng mundo. Yung mga gera na nangyayari sa Middle East, sa Israel at sa mga karatig puok na nakapaligid sa Israel, hindi tayo matitigatin, hindi tayo matatakot, hindi tayo mababahala. Dahil alam natin ang buhay natin ay naialin na natin sa Diyos na may tangan-tangan ng ating pong kinabukasan. Amen? Na may tangan-tangan ng ating pong buhay. Mga minamahal kong kapatid, napakadali na may alay ang buhay na meron po tayo sa isang Diyos na buhay. Sa isang desisyon lamang. Sa isang desisyon na naniniwala ka na ang buhay mo ay pag-aari niya at ang buhay mo na iyong iaalay, isang buhay na nilinis, isang buhay na pinatawad na iyong iaalay sa Kanya. Dahil ang isang buhay na nilinis at pinatawad ng ating pong Panginoon, pag inalay mo, ito ay isang masamuyong handog sa Kanya. Amen? Tayo po tumayo at tayo po ay lumapit at muling dumulog sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Sa ating pong pagkakatayo, patuloy po nating ituon ang ating pong isipan, ang ating pong mga sarili sa isang Diyos na lubos na nagmahal sa bawat isa sa atin. Sa isang Diyos na hindi nagdalawang isip na Kanyang ibigay ang Kanyang nag-iisang anak na si Jesus para sa iyo at para sa atin. Taas po natin ang ating kamay sa ating pong Panginoon as we come to Him with a humble heart na isang paglapit na meron isang pusong nagpapakumbaba sa Kanya na inaamin na kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon, we are nothing. Ang buhay natin ay walang kabuluhan. Ang buhay natin ay walang kwenta pag tayo ay nakahiwalay sa ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming pong tinanggap. Na muli hindi lamang nagbukas sa aming pong mga kamalayan, kundi nagbigay ng encouragement at ng challenge sa bawat isa po sa amin na kailangan pala namin lubusan ialay ang aming pong buhay. Ang buhay na galing sa iyo. Ang buhay na meron kami na iyong nilinis, iyong pinatawad. Ang buhay na meron kami ng dahilan kung bakit kami nag-iiksis hanggang ngayon ay dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang isang buhay na hindi tinakwil, kundi isang buhay na laging nagnanasa na mabigyan ng kaluguran ang buhay ng Diyos. Panginoon, sa oras na ito, muli kami ay lumalapit sa iyo, nagpapasaliksik ng aming mga isipan at ng aming mga puso. Tunay nga po, Panginoon, wala po kaming maitatago sa iyo, lahat ay lantad. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, as you said in your words, O God, that you are grateful at ikaw ay natutuwa at masaya sa mga alay at mga handog
ng alay na yan ay isang alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa oras na ito po, Panginoon, inaamin namin hindi kami kalugod-lugod sa iyong harapan. Kaya Lord, we ask the blood of Jesus to cleanse us in all our iniquities. O God, to forgive all our sins, O God. At sa oras na ito po, Panginoon, muli amin pong isinusuko, aming inaalay ang aming pong buhay sa iyo bilang isang buhay na handog. Lord, a burnt offering unto you, God. Lord, we pray, Lord, na hayaan mo ng aming handog na ito ay makarating sa luklukan ng iyong awa. Salamat po, Ama, dahil ikaw ang Diyos na lubos na nagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, na ang ehemplo po namin ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus na nag-alay ng buhay. Na hindi niya inhari ang kanyang buhay, kundi hindi kanyang inalay. Panginoon, kunin nga kung sa aming sariling kaisipan at kaunawaan mahirap. Pero salamat, Panginoon, dahil hindi na kami ang nabubuhay, kundi ikaw na, O Diyos, sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, minsan pa, tanggapin mo muli ang bawat isa po sa amin. At hayaan mo ng buhay po namin ay isang masamyong handog sa iyo, O Diyos. Isang handog, Father God, na magiging dahilan para magkaroon ng isang bukas na kalangitan sa aming pong mga buhay. Salamat po. Lord, patuloy na pakaingatan mo ang bawat isa po sa amin. Hayaan mo ng buhay namin, Panginoon, ay patuloy na makapagbigay ng kaluguran sa iyo sa araw-araw. Lord, patuloy na iparanas mo ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong kahabagan, at higit sa lahat ang iyong pagpapala. Dalangin din po namin, Panginoon, sa oras na ito, na patuloy na iparanas po sa bawat isa ang iyong amazing grace. Ang iyong biyaya, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. At dalangin din namin, Panginoon, Lord, dahil ang buhay namin ay naiaalay na namin sa iyo. Sinabi mo, Panginoon, ay tatanggapin mo ang isang handog na kaaya-aya. Ama, dalangin po namin, Lord, kung sino man sa amin, Panginoon, ang merong sakit at karamdaman, Lord, iuunat mo ang iyong mapaghimalang mga kamay mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Ipadaloy mo ang kagalingan, Lord, sa iyong mga anak. In the name of Jesus, aking sinisira at pinawasak ang anumang sakit at karamdaman na maalipin sa lahat ng anak ng Diyos na nandito. In Jesus' name, I command every sickness and diseases to go in Jesus' name. At sa oras ng ito po, Panginoon, buksan mo ang dulungawan ng langit at Lord, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa iyong mga anak. Alam mo ang kanilang pangangailangan. Lord, I pray and I declare, O God, in Jesus' name, Lord, I release, O God, your divine provision sa bawat isa. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay. Financial blessing in the name of Jesus. Receive your financial blessing right now in Jesus' name. Lord, salamat po. Patuloy mo rin pagpalain ang bawat miyembro ng pamilya, ng bawat anak mong nandito, O God. In the name of Jesus. Hayaan mo ng bawat miyembro ng kanilang pamilya ay magkaroon, O Diyos, ng kamalayan. Lord, na maunawaan nila na mayroong isang Diyos na buhay na karapat-dapat nilang pag-alayan ng kanilang buhay. Isang Diyos na magbibigay sa kanila ng kaligtasan at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan.
Kaya Panginoon, sa oras na ito, I declare and decree, O God, salvation in every household in the name of Jesus. Salamat po. Pagpalain mo ang aming pong bansa, ang aming probinsya, at ang aming pong bayan, ang bayan po ng likha. Kaya minsan pa sa oras na ito, sa iyo po namin ibinibigay at pinagkakatuwanan ang lahat-lahat, pati ang aming pong buhay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po natin.